Guys, pag nagawa yun na mag-like, share and subscribe, ay parang ikaw na din ang nang bahagi ng mga aral at salita ng dakilang Panginoon Hesukristo. Pakinggan ang kwento, ang dalawang uri ng tulong. Sa isang maliit na baryo ay may dalawang magkapitbahay, si Mang Elias at si Mang Ruben. Isang araw, naghirap si Mang Tomas, isa ring kapitbahay nila. Wala siyang makain at walang pambili ng gamot para sa kanyang may sakit na anak. Lumapit siya kay Mang Elias. Si Mang Elias ay agad na nagbigay ng bigas at pera. Walang tanong, walang hinihinging kapalit. Kapatid, tanggapin mo ito. Hindi mo kailangang suklian, dahil mula ito sa kabutihan ng Diyos, sabi niya. Samantala, lumapit din si Mang Tomas kay Mang Ruben. Nagbigay din si Mang Ruben ng tulong, ngunit may paalala, "Oo sige, tutulungan kita ngayon, pero huwag mong kalimutan na sa susunod, kailangan suklian mo rin ako." Lumipas ang panahon, nakabangon si Mang Tomas. Una niyang pinuntahan si Mang Elias, nagpasalamat at inalok na suklian ang kabutihan nito. Ngunit sabi ni Mang Elias, "Huwag mo na akong bayaran. Ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng lahat. Sa kanya ka magpasalamat." Ngunit si Mang Ruben, palaging ipinagmamalaki ang kanyang naitulong at hinihinga ng kapalit. Dahil dito, maraming tao ang umiwas sa kanya, at hindi na tapat ang pagtingin ng mga kapitbahay sa kanyang kabutihan. Aral, ang tunay na pagtulong ay bukal sa puso at hindi naghihintay ng kapalit. Ang pakitang taong tulong ay hindi nakalulugod sa Diyos, kundi pansariling kapakinabangan lamang. Mga talata sa Biblia, datapwat kung gumagawa ka ng mabuti, huwag mong ipaalam sa kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong pagkakawang gawa ay maging lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Mateo Kapitulo 6 versikulo 3-4. Magbigay kayo, at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Lucas Kapitulo 6 versikulo 38. Huwag kayong manghihintay ng kapalit sa inyong pagtulong, at ang inyong gantimpala'y magiging malaki sa langit. Lucas Kapitulo 14 versikulo 14.